Good afternoon po mga kababayan mo, sir. This is John, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is April 7, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan yan sa may Santa Ana Street, sa may Baritan, Malabon. At dadalhin po natin yan sa may Asogi Basketball Court sa may Tugatog po yan, Malabon. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Dahil ng pick up. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman sakasakali mga po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala akong pinapatungkulan. Lahat po na pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala akong pinapatungkulan sa labas. Sige po, babalik po tayo mamaya unti pa nakakuha na po natin sila.
mabuti na ito muna ating serbisyo updates. At pinapaalalahanan po tayo, no, lalo po dun sa mga kababayan po natin, ayan, at yung mga mawawalan po ng kuryente or power interruption. Ayan po ay at i-announce po sa inyo, no? Lalo po dun sa mga nag-aabang, baka magulat sila ng oras, Jenny, ayan, baka po nawalan kami ng kuryente o supply ng kuryente, ano? May mga paalala po tayo dito, mga kasama, yung schedule po ng power interruption sa ilang bahagi ng Luzon at mga piling oras po. Simula po ito ngayong araw, ha? Oo, naku, napakainit pa naman. Ano po, hanggang linggo na po ito, April 12, nasunod po ng isinasagawang maintenance at upgrades para sa mapapabuti o mapabuti po ang serbisyo ng kuryente. Pinapayuhan po ng Meralco ang mga apektadong consumer na maganda at tiyak po o tiyak agad na maibabalik naman ang supply na matapos po ang sinasagawang trabaho. So para sa kompletong detalye, ang schedule po ng power interruption, April 8 po to April 12, starting tomorrow, mga taga General Trias Cavite, General Trias City Cavite, Mabuhay at Quezon City. Uy, kasama tayo dyan. April 8 po yan, no? April 8 and 9 ang Kamuning, Quezon City, Sacred Heart, Quezon City. April 9, Araw ng Kagitingan, Calamba City, Laguna, Santo Tomas City, Batangas, and then April 12, Sunday po yan, Santa Maria, Bulacan, North Sagaray, Bulacan. Serbisyo update po tayo kung kayo ay sumasakay naman mula po dyan sa inyong mga lugar o kung ng mga probinsya. Kung kayo po ay sumasakay naman sa Victory Liner, may paalala po sila, no, na magkakaroon sila ng adjustment at kanilang bus station po dahil sa interval at dahil sa kanilang mga biyahe tulad po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo dahil po sa gulo sa gitnang silangan, no? So may advisory po sila dyan, pakibisita po ang TZL News, nakapost po dyan sa official Facebook account po ng Victory Liner. Ayan, meron po silang, halimbawa, nagbabay ka rin sa sunitong oras, paano magsusunod ng adjustment. Kasi po po rin yung bus eh. Hindi tulad dati, kahit ilan lang yung, mananakay, 6, 8, ilan ba yung laman ng bus terminal. Kung papunta kayo ng Candaba, Pampanga, Tarlac, Baguio, Pangasinan, karamihan kasi na biyahe ng Victory Liner po, resort po talaga yan, ano? So, pupuliin muna yan. Kaya magkakaroon ng adjustment sa inyong mga biyahe mo. So, i-check nyo po yan, ha? Paalala po natin yan, mga kasama, bilang bahagi nating serbisyo update. Sa oras natin, 2:36, ayan po. At syempre po naman, sa ating pa rin mga kababayan, paalala po natin, ano? Darating pong Webes, ayan, walang pasok. Naku, holiday na naman, ano? Talaga naman, araw po ito ng kagitingan. Muli po ay nagpapaalala po tayo, no, sa ating mga sasakay po dyan sa MRT3. Ayan, LRT1, LRT2, may oras na po yan, ha? Pero abiso ko na po sa ating mga kababayan, lalo po dyan sa Quezon City, sa ating mga motorista, starting po April 6 kahapon, nagsimula na po ito, hanggang April 27 na po ito, no? Ito naman ay sa pagitan ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, tapos alas 4 ng hapon hanggang alas 9 na yan ng gabi. So may papatupad po dyan ang stop and go traffic scheme para sa mga sasakyan dadaan po sa mga nasabing kalsada. Papagitin po natin, ano? Dito po kung kayo po ay sa class 1, dumadaan sa po ng class 1 vehicle sa Katipunan, Kaliwa Street, Locayan Street, mula Mindanao Avenue po yan, hanggang King Alexander Street. Mula po kahapon ito, Lunes hanggang sa April 27, 2026, sa pagitan po ng alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, tapos alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi yan. Mananatili naman po sarado mula 9:01 p.m. po yan hanggang 3:59 p.m. Masikip yata dun eh. Project. Kaya po ito yung mga motorista natin, lalo ngayon, syempre, nagtitipid tayo, yung iba nga po,
po, di ba, nagka-carpooling, kaya po pare-pares naman kayo pupuntahan, ay nagtitipid po tayo ng gasolina, ng diesel, ay yung mga daanan ninyo, siguraduhin nyo na, sayang naman, ano, kung malalayo pa kayo, nasikigol pa pala kayo. So yung mga motorista natin, maaari po kayong dumaan sa mga alternatibong ruta at ganuin po ang inyong biyahe ng magpaaga, no? At pagtatalaga rin naman po ng mga traffic enforcers para tumulong po sa 139. kapamahalan ng daloy ng trapiko at maglalagay po ng directional signs para gabayan ang ating mga motorista. Pero buti na po yung alam ninyo, lalo po sa ating mga motorista na po, lalo po sa pagkakataon ninyo, alam natin ay kayo po lahat ano, ay talaga naman nagtitipid no, ng inyo pong sabi po ay gasolina, ay nasisigod pa kayo, ay sarado pa na, no? So mangyari po ang makibisita at ano po yan, official Facebook account po Sige po, ng ingat po. MMDA there. Ito na-drop na natin sila. Maraming salamat po. God bless po.